Baki! Ano ka ng mga kalaban? Isang pure fighter! Galing Africa! Jesus! Baki! 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 Baki, hindi ko pa rin kasi maintindihan eh. Itong labang mo ito. At sinumulan ng siguro ng Baki! Mukhang delikado ang lagay ni Baki! Hindi makatayo ang kampiyon! Tapos na ang laban! Tama na! Tama na! Tama na! Natalo. Natalo ako. Nakakagulat ko talaga ang pangyayari ito! Ang ating kampiyon ay natalo! Si Baki Puma ay natalo sa second round! Nagbibiro ba kayo? Di pa nga ano sinisimula ang laban. Baki! Ano ba nangyayari sa'yo? Totoo ka nga dyan! Hoy, bangon! Walang kwenta ang laban yan! Ibalik niyo bayad namin! Ambak may money! Magsitahimik kayo! Natalo na si Baki sa labang ito. Bakit? Uurong ka pababa. Ang labanang ito ay hindi tulad ng sport na boxing, judo o karate. Dito sa akin tournament, hindi porket champion ka na ngayon, ayos lang na magpadalos-dalos ka sa pagkipaglaban at mag-umpisa uli mula sa ibaba. Naaalala ko pa ang isang Pranses na malalaro na si Francis Philip. Bata pa ako noon na pinapanood ko siya nung siya'y lumalaban pa. Sumenya siya ng timeout. Hindi siya pinansin at natalo siya sa labang yon. Siyempre, marami nagalit. Pero na magsalita ang hurado na si Nagayama, sinabi niya, lagi mag-concentrate sa laban kahit may timeout o wala. Walang halaga sa akin yun. Narinig kong galing si Zul sa Africa. Balita ko. Seryoso ang mga tao sa Africa makipaglaban. Meron din silang underground grapple nila. Baki, nakakahiya ka. Bihira nga naman, oh. Sa umpisa ng mga laban, hindi mo pa masasabi kung magwawagi nga siya hanggat hindi mo siya nakikita ang lumaban. Pero, pag nagpatuloy po ito. Ano, Chief? Magsalita naman kayo dyan. Hindi. Hindi pa talo si Bak. Nakamamatay na pag-aatake! Pero hindi ito pinagbabawal! Walang violation! Mr. Baki, tumigil na po kayo. Oy, pwede ba bitiwan mo nga ako? Chief! Sabi ko sa'yo, mananalo si Baki. Isang milagro! Ang champion ang munti ka ng matalo! Nakamit muli ang pagkapanalo! Hindi lang siya magaling, maswerte pa! Ang nanalo! Sandali.
Mr. Zul, ikaw na dapat ang nagwagi sa labang ito. Ngunit dahil sa iyong muling pagkatake, nagkaroon ako ng pagkakataong manalo. Ngayon, patas na tayo. Alam kong hindi tayo nagkakaintindihan sa pananalita. At alam mo ang gusto kong mangyari. Okay! Isa pa uling laban, Mr. Zul! Mukhang dahil sa patas ang laban sa pagitan ni Zul at Baki, muli silang maglalaban para malaman kung sino ba talaga ang magwawagi sa round na ito. Chip, ano gagawin natin? Laban! Yan na ang tamang gawin mo. Magaling! Ibigay talaga nila lahat sa labang ito. Napakagandang laban! Ito ang tinatawag kong level 8 fighting. Bira ka lang makakita ng dalawang malalarong hindi nagkakatalo sa kakayahan ng pakikipaglaban. Ibang klase talaga. Ginamit ni Zul ang mount position sa pag-atake! Mount position. Mahirap para isang manlalarong dumipensa sa ganyang klase ng technique. Kung ikaw ang nasa ilalim, mahihirapan ka ng umatake. Ano sa tingin mo ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lagay na yan? Kung ako yan, Tay, sa tingin ko, matatalo ko na siya bago pa niya ako mahuli. Sa tingin ko, pag-isipan mo pang mabuti. Ang hindi na mapigilan ng Zul! Nangangalit na naman ang ating champion! Ano to? Hindi ba ako nakakarontag na ganito noon? Takot! Natatakot ako! Kinagat si Zul si Baki! Gusto niya makakita ng dugo! Okay, ano bang ginagawa mo? Hindi tayo naglalaban para tapusin ang isa't isa. Ano? Nakawala si Baki sa mount position sa pamamagitan ng pagbuhat kay Zul! Tapos na ang laban! Nakakagulat po talaga! Ang unang laro sa second round, nanalo ang champion na si Baki Puma! Magandang laban ipinakita mo, Baki. Para sa susunod na laban, pumasok na si Hikari! Isang napakagandang eksena ang makikita natin dito! Nagkasama ngayon sa loob ng arena ang isang dakilang fighter at isang batang fighter at malugod na malugod ang pagbati ni Hikari kay Baki! Hikari! Hindi pa rin siya nagbabago. Oo, ganyan pa rin siya. Diyan talaga siya magaling. Hindi tinuturing ni Igari na kaaway ang mga nakakalaban niya sa tournament. Magpahinga ka na. May laban pa tayo. Oh, hindi niyo na ako kailangang sabihan. Lagot sila! Ang lagot sila! Ken Hyusan! Para sa susunod na laban sa second round, Pro Wrestler versus Sumo! Labanan ng mga super fighters! Malapit na magsimula! Sa Blue Dragon Corner, may taas na 191 centimeters at bigat na 105 kilos. Si Kaji Igari! Sa White Tiger Corner naman,
may taas na 191.5 centimeters at bigat na 166 kilos. Si Ken Ryu-san, isang pro wrestler versus sumo, mga super fighters. Balik na kayo! Magsisimula na ang laban! Ulo ko to. Aba, teka muna. Kilala ko ang tao yun ah. Kung hindi ako nagkakamali. Si Oyakata ang master niya sa sumo arts, hindi ba? Oo, tama ka. Pasensya na. Bakit ka humingi ng pamanhin? Nandito ako para mapanood ang tagumpay ng Yokozuna. Dahil ako isang malaking taghanga niya. Uya pa to. Eto, kalimutan mo nga pala ko. Ano ito? Ang tubig na tinatawag na power water. Ito ang iniinom ng mga sumo. Aba, nakakatuwa talaga paniniwala nila mga sumo ah. Hindi ako matatalo. Ako ang Yokozuna at ako ang magwawagi! Masyado pa maaga para magsalita ka. Magsisimula na! Magbabayad ka! Tama! Ginamit na po ni Ikari ang crab grip. Hindi gumagalaw si Ken Ryu-san. Ang lakas niya! Akala siguro niya madaling matatalo ang sumo wrestler na si Ken Ryu-san. Hindi siya tinawag na Yokozuna ng walang dahilan, Mr. Ikari. Ginagalit mo talaga ako! Oo? Ano to? Hindi umubra ang pamamaraan ng pakikipaglaban ni Ikari sa sumo na si Ken Ryu-san. Pero mukhang naghahamon pa rin siya. At hindi lang yun, balak pa yata niyang gamitin ng teknik ng sumo mismo. Sumusobra ka na! Lumabang ka ng patas! Ken Ryu-san! Nababaliw na ba siya? Ginagamitan niya ng sumo technique ang isang sumo wrestler. Paano niya magagawa yun? Wala ka talagang alam. Ang mga tradisyonal na sumo techniques ni Ken Ryu-san ay walang halaga sa isang ordinaryong wrestler tulad mo. Sige nga, subukan mong patamaan muli ako. Nakakabawi na muli si Ikari! Sa unang pagkakataon sa labang ito, natamaan din ni Ikari si Ken Ryu-san gamit ang kanyang iron fist technique. Ngayon, nahuli ni Ken Ryu-san si Ikari. Mukhang hindi sa man lamang pumapalag. Nagpapahinga ka ba? Hindi siya nahulog at hindi rin siya may tulak pababa. Sa mga pagkakataong inakalang wala ng pag-asa para ka makalaban, doon pinapakita ni Ikari ang tunay niyang kapangyarihan. Anong problema mo ka, Ken Ryu-san? Mukha atang hindi ka uuga sa akin sa mga pag-atake mo. Marunong din kami mga pro wrestler ng sumo wrestling! Hinawakan ni Ikari ang balikat ni Ken Ryu-san.
Isang sumo technique ang pinapamana sa ating ang dalawang manlalaro. Sumuko ka na, sumo wrestler! Nagiging isang sumo wrestling match na ang labanan ito. Muling nahuli ng Yokozuna ang kanyang kalaban. Hindi maaari. Bakit? Tingnan mo kung anong nangyayari ngayon sa arena. Para na siyang isang sumo dojo. Nakakagulat sa kabila ng mga matinding pag-atake ni Ikari. Ang mga marka ng paa ni Kim Ryu-san ay nakagawa ng isang bilog na tulad ng isang tunay na arena ng mga sumo. Yan talaga ang gusto kong mangyari. Sinadya ko yan para makaguhit ka ng bilog. Ngayon, maglaro tayo ng sumo wrestling. Yokozuna. Muntik ka na! Muntik ka na mahulog ang Yokozuna sa labas ng bilog! Hawak-hawak pa rin ni Ikari ang kanilang balikat ni Kim Ryu-san! Ngayon naman, ang kanang balikat! Pinag-iinitan ni Ikari ang mga balikat ni Kim Ryu-san! Balak ba niyang baliin ang mga ito? Bakit? Alam mo ba kung ano ang ibinagsag ng mga tao kay Ikari nung nakikipaglaban siya sa ibang bansa? Killer! Magsisimula na! Ang double arms arrest! Gusto na talagang tapusin ni Ikari ang labanang ito! Magwawagi ba siya? Ikari! 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 Aha! Ngayon, ang counter throw technique! Ikari, umiwas ka na! Yan ang counter throw technique! Anong ba? Hinagit na ni Oyakata ang kanyang tuwalya! Tapos na ang laban! Pro Wrestling versus Sumo Wrestling! Ang nanalo ay si Kanji Ikari! Kung babalikan ang mga nangyari sa labanang ito, munti ka nang matalo si Ikari kung tuluyang tumama ang ulo niya sa sahig! Kenji, alam mo ba kung bakit kita sinampal? Hindi ba? Kayong dalawa. Ano ba pinag-uusapan niyo dyan? Mukhang napakaseryoso na mukha ninyo. Sa katunayan, pinag-uusapan namin ang maganda mong pagkapanalo. Magandang pagkapanalo. Niloloko mo ba ako, ha? Sa larangan ng sumo, maganda talaga naging laban mo. Ano? Ang mga pagkatake na ginamit mo kanina, ang double arms arrest ay isang teknik na ginagamit talaga sa sumo wrestling. Ang move na yan sa mundo ng sumo wrestling ay tinatawag din na The Destroyer. The Destroyer? Sa mundo ng sumo wrestling, isang mapanganib na teknik ang destroyer. Sa simula pa lang ng pagpoposisyon ng magkatunggali, masasabing madali na malaman ang kahihinatnan ng laban at kung sino ang magwawagi.
Kahit ano pa man ang mangyari sa laban, alam na namin ang magiging resulta nito. At malinaw na natalo na si Yokotsuna. O Yakata, handa ako magsimula muli. Yokotsuna! Magsisimula uli. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Ipaubaya mo na sa akin ang tournament. Hindi kita bibiguin. Ako ang magwawagi. Pangako ko yan. Ang unang laban sa second round sa Group B. Sa White Tiger Corner, Reds tayo. Kitang-kita natin na ang isang ito ay hindi rin basta-basta fighter. Marami na rin siyang napanalunang mga laban. Ngayon, ang kanya mga kasagupa sa labang ito, dahil si Ginoong Robert at si Kato Kiyoshimi ay hindi nakarating dito ngayon, napagpasyahan na ang mga kalaban ni Reds Tayo para sa araw na ito ay isa sa mga fighter ng Four Kings. Isang van, dumating na isa sa mga hari, lula ng puting van! Hindi, ayun siya sa taas, oh. Ito ba? Ang higanting si Mount Toba, isa siyang special reserve pro wrestler sa mangha-mangha ang kanyang lakas. Magaling talaga yan si Toba. Tatalian ko na lang ito ng ganito. Siguro naman ayos na ito pagkatapos ng isa o dalawang laban. Ganun ba? Pero kung masama ang pakiramdam mo, huwag ka na lang magpatuloy sa tournament at hindi na rin kita pasasalin sa anuman laban. Master, huwag naman ganyan. Matagal ko na pong hinintay ang pagkakataong ito. Binabati kita, Toba. Ang baduy na nga nung entrada niya, ang baduy pa nung kapang suot niya. Okay lang ba siya? Ito, baka naman... Ganun na talaga si Toba kahit nung nasa Amerika pa siya. Mr. Igari. Hindi nga siya makalimutan dahil sa uri niya ng pananamit. Bakit ka tumatawa? Wala naman. May sinabring kasi siya sa amin tungkol sa'yo. Ikaw naman daw ay binansagang killer dahil matindi ka rin kalaban. Aba, ang lokong yun ah. Pro Wrestling versus Chinese Kung Fu. Malapit na magsimula ang isang magandang laban. Tatapusin kita ng 1 minuto lang. Yun din sana ang sasabihin ko sa'yo. Naunahan mo lang ako. Ha! 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 Alam lang, hindi pasada. Master Ryo kayo, yun na po lahat ng mga estudyante. Walang nakapasa. Kung gusto niyong mamana ang pangalan ni Kayo, kinakailangan na may taglay kayong malakas na kapangyarihan. Ha! Oh! Let's! Nasira! Let's! Hindi ba't nakakulong ka? Anong ginagawa mo dito? Sabihin mo! Master, bakit hindi niyo po ako bigyan ng pagkakataong mapatunayan ang sarili ko? Rex, baka mo? Ikaw yung nagpumilit makapasok sa templo at sumira ng pinto at tumalo sa 6 na tagapagbantay. Dahil nung basta may nagawa kong hindi maganda? Sumunod ka sa akin. Hindi ko akalain may ganitong lugar pala sa loob ng templong ito.
Ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng maging tayo ay nasa likod ng pintuang ito. Huh? Isang tunnel. Ang tunnel na yan ay hinukay ng isang lalaki na gamit lang ang kanyang sariling mga kamay. Ginawa niya yun ang magdamagan. Hindi ka pwedeng maging tayo. Dahil ang iyong kakayahan ay hindi pa sapat. Hindi pa sapat? Anong hindi? Tandaan mo, ang pinakamataas na uri ng Chinese Kung Fu ay makakamit lang sa pagiging isang kayo at ang susi dito ay ang iyong kahusayan sa martial arts. Masakit ang iyong kanang binti. Yun ang aking lamang kesa sa iyo. Hindi ako mag-aalinlangan. Ngayon naman, makikita natin sa labanang ito kung paano gagamitin ang Kung Fu laban sa isang pro wrestler. Balik kayo sa pwesto! Tumulpas siya sa likod nila si Toma! Posible pala yung kapa. Okay ang naisip niya. Hindi! Hindi siya gumana! Panandalian lang napigilan sa Reds. Sinasamba na ngayon ni Reds ang mga pag-atake ni Toma! Nagwawala na po si Toma! Mukhang hindi na siya maawat pa! Ano? Yan lamang kaya mo ibigay? Oh, ang teknik na yun eh! Mukhang delikado ang lagay ni Reds! Hindi ko inaasahan. Mas mabilis pala kitang matatalo. 30 segundo lang ang nakakaraan. Toba! Ilang segundo pa bago mag 1 minuto, Toba? Kaya mo pa ba? Hindi. Sumusuko na ako. Tapos na ang laban! Para lamang preview ang nakita natin sa loob ng 1 minuto, natapos na agad ang laban! Yang sugat na binigay sa ni Baki, hindi pa ba gumagaling? Iniisip ko na kaya kong patumbahin ang kalaban ko ng ilang minuto lang. Mukhang nagkamali yata ako. Masyado kong minalit si Reds Kayo. Naninibago ako sa iyo, Toba. Masyado ka yatang naging padalos-dalos. Dahil na rin siguro sa pagkaingit ko sa iyo. Mo? Wala akong pakialam kung ano iniisip ng iba. Basta't gusto kong nakikipaglaban dahil dito ako masaya. Malaya akong nakikipaglaban. Toba, hindi ito magandang bagay para sa akin. Pero, tatanggapin ko na rin. Binilang paggalang sa kahilingan ng Shinshin Kai, sasapuyan ng tubig ang arena. Ano kaya ang binabalak nilang gawin dito? Nandito na si Kenji Orochi, ang bago anak ng karate, ang kanilang final weapon. Sa kanyang galing, marami na siyang natalo ng knockout. Para saan kaya yun? Bakit kaya nila sinabuyan ng tubig ang arena? Ang bilis at ang lakas ng kanyang mga sipa. Malamang masakit ang pwersa niya pag tumama sa kalaban. Magaling talaga itong si Keiji Baki. Isa na naman pong kapanapanabik na laban ang matutunghayan natin ngayon, si Karo Hanayama
ang gangster fighter versus Kenji Orochi, ang expert sa karate. Hanayama! Ipakita mo sa akin ang tunay mong kapangyarihan! Kenji! Ipakita mo sa kanya kung anong karate! Susumotoyo. Ano yan? Alam mo ba kung anong dahilan ng aking pakikipaglaban? Ah, Andyan ang karate, ang boxing, at syempre, nariyan din ang kung fu. Kung tutuusin, maraming paraan para matuto ang isang tao ng martial arts. Pero mas gusto ko lang talaga ng simpleng pakikipaglaban. Alam mo ba kung bakit? Juan, siguro kasi yun ang pinakasimple at pinakamadali. Sa tingin ko lang naman. Tungtong! Dahil gusto ko maging tulad niya. Noon ako siyang makita, nawala na ako ng ganang pag-aralan pang iba pang martial arts. Papakita ko siyang ibig sabihin ng totoong martial arts. Umalit na kayo sa pwesto! Pure fighting versus martial arts. Mahirap ang sabihin ang kalalabasan ng labanang ito. Ang magagawa lang natin ngayon ay manood ng mabuti at huwag kumurap. Magsisimula na! Ano? Gumamit si Hanayama ng martial arts na move. Napakagandang sipa! Si Hanayama ay higit sa 160 kilos ang timbang. Ginamit ang bigat na ito para mabigyan ng higit na mas malakas na pwersa ang kanyang sipa. Kahanga-hanga talaga sa Shikaro Hanayama! Makikita natin kung gaano kalakas sumipa si Hanayama dahil hanggang ngayon ay namimilipit pa rin sa sakit. Si Kenji! Hanayama! Tapusin mo na yan! Ang art of fighting? Lalo na akong ginagala makipaglaban sa'yo. Oo, maaaring malakas ka nga sa simple pakikipaglaban. Pero sa martial arts, wala ka pa sa black belt. Kung pagpipilitan mo sa akin ang estilo mo ng pakikipaglaban, ngayon pa lang, sinasabi ko na, sinasayang mo lang pagkakataon mo pagkat matatalo ka lang. Higit na mas malakas kaysa sa dati. Ngayon, simulan na natin ang totoong laban, Hanayama! Hindi ko nahulaan ang kanyang mga galaw. Bigat siya na higit sa 160 kilos. Mahirap pakatalong kung gano'n kakabigat. Hindi ko alam na magagawa niya yun. At tinuguri ang number 1 fighter, mas malakas pa sa inakala ko. Ha? Ano gagawin niya? Susuntok lang ba siya o gagamitan niya ako ng martial arts technique? Hindi dapat umubra pa mamaraan niya laban sa akin. Hindi! Ginamit niya ang singko tuhod niya. May magagawa ba yun? Ang lakas niya! Walang nagagawa ang mga pagdepensa na ginagamit ni Kenji. Napakalakas talaga ng atake ni Hanayama. Madali lamang nitong nalusutan ang defense by elbow and feet ni Kenji. Naiwasan ni Kenji ang sipa ni Hanayama, ngunit mukhang naapektuhan pa rin siya nito.
Mas tamang tawaging pag-iwas at hindi pagdepensa ang ginagawa ni Kenji! Yung karate mo, nakalimutan mo na yata! Ano ba nangyayari sa'yo? Ganyan nga, Kenji. Isang magandang estratehiya ang pag-iwas! Lumayo na naman si Kenji para maiwasan ang pag-atake na Hanayama! Mas mabuti na makalayo sa'yo kaysa matalo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Tagumpay lang ang mahalaga sa akin ngayon. 10 segundo na lang. Pagkakataon ko na lumaban. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Tapos ka na ngayon! Yeah! Inamig niya ang lamang niya sa katawan. Mas mataas ang nakatalon kay Hanayama. Ang borrowing style. Gamitin mo ang tuhod, dibdib, at kumapang ka sa balikat ng iyong kalaban at tumatak. Ito ang tinatawag na borrowing sa karate. Ang paggamit ng katawan sa kalaban bilang paraan sa pag-atake. Hindi sigurado kung sino naka-invento ng teknik na ito, pero isa ito sa pangunahing pag-atake na ginagamit sa karate. Papasalamat ako't nakita ko ang iyong kakayahan. Pero kailangan ko pa rin sabihin sa'yo na natatalo ka dahil ako nagwawagi sa labang ito. Talo ka na! Multiple kick attack ang ginamit niya! Sa mga pelikula ko lang nakikita yan Nanalo ko! Ang grasping technique! Kenji! Ang pagdakma sa kaaway na maigpit para pigilan ang pagdaloy ng dugo at pagputok sa mga ugat. Simple technique pero malakas, lalo sa isang katulad ni Hanayama na may malakas na puwersa sa pagdakma. Napakalakas! Napakalakas talaga! Masakit siya. Nakaganti nga si Hanayama, ngunit mukhang nahirapan pa rin siya sa multiple kick. Napag-atake sa kanya ni Kenji. Malakas din talaga si Kenji. Hanayama! Ito na pagkakataon mo umatake! Sumugod ka na! Kenji! Gamitan mo din siya na malakas na sipa! Tapusin mo na siya! Tumigil na kayo sa kasisigaw. Alam ko dapat kong gawin. Nalaban pa rin ako kay Hanayama. Di ako susuko. Kahit nagdudugo pa ako, kailangan ko pa rin ito gamitin dahil ito ang sandata ko. Ano bang paborito mong sandata, Kenji? Ang katawan ko ang aking buong sandata. Ito lang ang tangi ko panlaban. Oo. Alam ko kung anong dapat kong gawin. Alam ko. Kenji, huwag kang magpadalos-dalos sa pag-atake! Delikado ginagawa mo! Ito ang martial arts na karate! Bastard talaga, ha? Magpapatalo ka ba? Magpapatalo ka ba, Kenji? Muling bumagsak si Kenji sa sahig at mukhang wala na siyang enerhiya pa para lumaban. Naubos na ang kapangyarihan ng ating henyo sa karate. Hindi na matalo ang tinaguriang fighting expert.
Alam ko na, sa ganun paraan, hindi siya maaaring manalo. Naiintindihan ko na, ang pamamaraan ng pakikipaglamang ay mabuhay o mamatay. Hindi ko inakala makakaligtas pa ako. Pero ano na lahat, mas malakas ka ba talaga lalaking to kaysa sa akin? Wala na ba talaga ako pag-asa? Hindi ko na yata kaya. Bumangon ka! Lu! Ma! Ban! Lu! Ma! Ban! Lu! Ma! Ban! Ang boses na yun. Laban! 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 Kahit hindi tayo pinakamalakas, kaya pa rin natin lumaban at manalo! Skato nga yun. Magpa-practice kami hanggat hindi ka bumabangon! Ha! 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 Ang dahilan kung bakit ako nag-aral ng karate Ha! 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 ay para maging malakas ako. Para maging magaling. Oras na para tapusin ang laban. Ito na ang katapusan mo, Hanayama. Sa alam mong pamamaraan ng pakikipaglaban, inaamin kong labis kitang minaliit. Kala ko sapat na para sa akin na maraming disiplina at practice para manalo sa laban sa isang katulad mo. Pero masyado lang talaga malaki ang mundong ito na may mga taong nabubuhay na tulad mo. At kahangalang isipin na dapat magpawalang bahala na lang ako at makontento sa martial arts na alam ko. Ngayon, malinaw na sa akin kung ano dapat kong gawin. Kung kaya, humanda ka sa akin. Ang gagawin ko ngayong pakikipaglaban ay inaalay ko para sa aking ama. Walang iba kundi si Todoroki. Para sa kanya to! Pinag-iiganti ko siya sa mga kaaway niya at isa na doon si Yonjiro Puma. Ang ganda ng tunog, ano? Ang kamao niya. Tulad sa tunog na maririnig kapag hinahagupit ang latigo, ang katawan ng tao ay maaari rin makalikha ng ganong tunog. Sa bilis ng pagkilos, ang tunog ay sumasabog at animoy humihiwa sa ere. Galing sa mga daliri, sumadaloy sa mga kasukasuan at sa mga kalamnan. Sa paa, sa tubo, at sa mga kalamnan sa bewang, hanggang sa balikat at galing sa balikat. Papunta ito sa siko at sa pulso. Sa bilis ng pagkilos, dumadaloy ang enerhiya sa katawan, kasabay ng tunog ng pagsabog na humihiwa sa ere. Ang aking natatanging obra maestra. Para lang sa'yo to, Hanayama. Hanayama! Natatalo ka na, Hanayama. Subukan ka na ba? May oras pa? Tatanggapin kaya ni Hanayama Kaoru ang babala ni Kenji Orochi? O kaya pa rin kaya niyang tisi ng mga pag-atake mula sa isang master sa karate? Hanayama! Bakit ba? Bakit ba ayaw mo pa sumuko? Kapangyarihan? Dangal? Kalooban? Alam mo, gagamitan kita ng malakas na puwersa na pagkatapos mong tanggapin, ay maaari mo na ikatalo o ikamatay. Pero bakit nakatalo ka pa at naghahamon? Tanggapin mo na lang na natalo na kita, Hanayama! Magandang pinakita mo laban sa akin at naging magaling ka na sa larangan mo na pakikipaglaban. Pero kailangan mong... Huh? Nakikipaglaban ako dahil sa kasunduan. Isang sakripisyo ko sa sarili ko para lang dun.
Master Hanayama! Hindi ako maaaring sumuko. Hanayama! Ha? Mga kaibigan, tumalikod mo si Hanayama sa kanyang kaway! Huh? Noong panahon ng Meiji Ian, ang angkan ng mga Hanayama ay sinalakay ng mga gang ng Bakufu. Matapos sa matagal at madugong engkwentro, sumuko na rin ang Bakufu. Ang tanging miyembro na natira sa pagsalakay ay isang bata na itinago sa loob ng kampanya. Kinaumagahan, natagpuan siya na nagtatago dun sa likod ng statue. Ngayon ang batang yun ay nabubuhay para magsilbing banta sa susunod na henerasyon. Dahil dito, nire-respeto siya hanggang ngayon. Salamat sa gabing yun na namalagi ang bata sa loob ng kampanya. Ang buong angka ng mga Hanayama ay naligtas. Bilang lubusang pagbibigay galang, sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Nakatayo siya ngayon para isang swordsman na mamamatay na may dangal at puri. Mr. Hanayama. Tapos na ang laban! Tapos na! Natalo si Hanayama Kaoru, ang pinakamagaling na gangster fighter ni Kenji Orochi, ang tinaguriang master ng karate. Napakaganda ng huling pag-atake. Talaga namang karapat-dapat na tawaging obra maestro ng karate. Tapos na po ang laban na ito. Natapos na rin ang isang napakagandang laban, mga kaibigan. Hindi talaga itong gusto ko mangyari, pero ano pa ba magagawa ko kung para sa'yo? Ito lang ang nararapat kong gawin. Nakipaglaban ka hanggang sa huli, tinanggap lang ang huling atake ni Keiji. Nakipaglaban ko parang isang tunay ang pagaling na swordsman. Master! Naging maganda ang laban mo ngayon. Tatlong beses. Nagkaroon ng pagkakataon si Hanayama na talunin ako. Kahit nanalo ko, natalo naman ako ng 3 beses. Ang mahalaga naman ay nanalo ka, di ba? Pahirap pa rin tanggapin. Sabihin mo nga sa akin, nang matamaan ka at maihagis ang paulit-ulit, may natutunan ka ba doon? Mahaling hindi kayo maniwala, pero salap pa lang ng pakiramdam na masaktan. At bumangon na rin pagkatapos. Ngayon mo lang ba nalaman yan? Gaano katagal ka naman nagkikipaglaban? Ang hina mo naman, natutunan ko ang bagay niya nung bata pa ako. Ang ibig sabihin ay, wala pa ako nakakalabang kasing galing ni Hanayama noon. At ngayon ko lang nalaman na, napakagaling ko pala talaga. Hanayama! Hanayama! Buti naman po't gising kayo. Master Hanayama. Salamat po sa mga naituro niyo sa akin. Kahit alam kong hindi ako ganun kagaling, maaari niyo po bang panoorin ang laban ko? Ang makakalaban mo? Si Ian McGregor. Ano? World champion boxer ba ka mo? Isang laban na hindi dapat palampasin. Ang World Boxing Champion na si Ian McGregor versus ang Speed Racer
na si Chiharu Shiba! Ang puting uniforme. Tuwing may harap ng mapanganib na laban si Master, yan ang lagi niya sinusuot. Ang uniforme ng nagbabagtang kamatayan. Master, huwag mo kami iiwan. At ngayon mga kaibigan, magsisimula na ang second half. Ang World Boxing Champion na si Ian McGregor laban sa Speed Racer na si Chiharu Shiba. Kung kakala nyo, nakita nyo na lahat, pues, ihanda nyo na ang sarili nyo sa kakaibang laban na ito! Hoy, di ba't ikaw ang representative ng World Boxing dito? Alam ko yun dahil ikaw ang pinakamagaling sa larangan nyo. Samantalang ako naman ang representative ng Japanese Speed Racers. Dahil tayo mga pinuno, huwag sana nating biguin ang ating mga tagahanga. Teka, anong ginagawa ni Shiba? Sandali lang, tatanggalin ko lang to. Mga kaibigan, inuupog po ni Shiba ang ulo niya sa plastic case niya na may timpang ng kilo. Nabasag niya po ang plastic niya. At ano kayang binabalak niyang gawin ngayon? Abangan po natin! Ang master namin ang pinakamagaling. Walang sinabi ang World Boxing Champion! Master! Kailangan hindi po manalo! Una. Huwag kayong mag-alala, di ko kayo papahiya. Simulan mo! Sumugod po si Shiba! Bagsak si Max Brothers! Ayos to! Mapapalaman na agad si Master! Sige lang! Hindi na panipaniwala! Tinanggap ng susunod na atake ng World Champion mula sa isang Speed Racer! Nakakagulat na ang kaibigan! Chiharu! Ang galing-galing mo talaga! Oh? Ginamit po ni Chiharu ang nabasag niyang gas para ipang atake kay Max Brothers! Lumawag po siya sa mga patakaran mga kaibigan! Violation! Tama na yan, Shiba! Nakakaya ka! Mahal. Bakit naman ako titigil? Kalaban ko ay ang World Champion. Di ako naniniwalang matatalo siya sa mga ganitong atake lang! Tingnan po ninyo! Parang walang nangyari! Tumayo lang basta si Max Brothers! Sabi ko na nga ba eh. Ano ba itong nangyayari kay Chiharu? Ngayon naman ay naglabas siya ng bato! Bawal yan! Tumingin ka na! Ang dami mo pang iniisip ng mga pakulo. Hoy, Japanese Speed Racer! Hindi mo ba alam na maging makutsilyo o baril ay walang epekto sa akin? Master, ano na? Wala po ba tayong gagawin? Teka sandali, tignan mo, ano ba nangyayari doon? Hoy, champion! Buksan mong mga mata mo. Ano ang nangyayari? Yung kalang hinibad ni Chiharu kanina, nakatali na ngayon sa isang bahay ni Max Brothers! Alam ko yan. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung legendary class trick. Yung clock trick ba ang sinasabi mo? Hindi ba walang paltos ang trick na yan? Ibang klase talaga. Napakaungkay talaga ni Master Chiharu. Ito sa Manalo. Dali, nanalo na siya. Master, papabayaan niyo ba siya ipagpatuloy ang pinaplano niyang gawin? Master, sumagot kayo. Sandali, nag-iisip pa ako.
Pero kapag nagreklamo si McGregor, wala na ako iba magagawa. Kundi ang tanggalin si Chiharo sa laban. Tuwang-tuwa po ang mga taga-suporta ni Chiharo. Parang may nalalaman silang di natin alam. Ano kaya yun? Habang nakatali sila sa isa't isa, wala silang pwedeng mapuntahan. Sa ganitong sitwasyon, ano kayong pwedeng gawin? Hanayama! Yung Chiharo niya, iba rin ang takbo ng utak. Wala na akong panahon para sa mga laro mo! Tumatake po si McGregor, pero hindi ba lang natinag si Chiharo? Ano nangyayari? Pasensya ka na sa akin, champion. Alam ko naman kasi sa sarili ko na di kita kaya. Kaya naisip kong ganitong mga pamamaraan. Ito sa'yo! Ginawa niyo kong puppet si McGregor! Isang klase! Bagsak po si McGregor! Ang lakas ng bagsak niya! Ano? Bakit hindi pa siya tumitigil? Baka matuluyan ang world champion! 1, 2, 3. Sinong nagbibilang? 4. Sandali. 5. Hindi naman ito boxing, di ba? 6. Kung ganun. 7. Sino yun? 8. Kumusta na, bata? Gising ko na ba? Nakikilala mo na kung sino ako? Ang Great Boxing King, si Johnny Ayrton. Siya si Johnny Ayrton. Isa sa mga legendary fighters. Mapa-amateur man o professional boxing ang labanan. Tinitingala ng lahat na naghahangad na maging world champion. Kilala sa kanyang naging mga panalo. Ang kanyang record, 44 na panalo sa loob ng 45 labanan. 33 doon ay knockout. Isa na siyang alaman. Di ko kaya mapanood pa. Yan lang bang ibubuga mo? Ikaw na bang pumalit sa akin? Ikaw na bang world boxing champion? Nakakahiya ka, bata. Wala kang kwenta. Makinig kang mabuti. Isa lang ang ibig sabihin kapag tinanghal kang world champion sa larangan ng boxing. Ibig sabihin lang nun, na ikaw ang pinakamalakas na nilalang sa balat ng lupa. Naiintindihan mo ba ako? Okay, boy. Fight! Hoy, ano ka ba? Tigilan mo na siya! Maraming salamat, Johnny. Ano? Huwag ka magalala. Pinagbabayan na siya ng Diyos ng boxing. Ganito! Muli na namang nakatayo si McGregor! Lagot ka ngayon! Umanda ka! Tingnan ninyo! Nahawakan po ni McGregor ang tela para bumalik ang kanyang lipsi! Tingnan natin. Pinapakita naman ni McGregor na ang champion ng House of World Boxing Champion! May laban pa kaya si Chiharo? Tumumba na po si Chiharo Shiba! Tapos na ang laban! Kung saan laban na ipinakita mo. Pinag-alala ko po yata kayo. Pasensya na po. Wala yun. Natitiyak kong pati si Johnny natutuwa sa ginawa. Naramdaman niyo rin ba ang presensya niya? Ako? Hindi pa rin namamala. Yung dating ang galing. Pero di pa tapos ang laban.
sinabi mo? Ang sabi ko, para sa mga taong katulad ninyo, walang binatbat sa isang mahusay na racer tulad ko. Haha! Ayaw mo bawiin ang sinabi mo, ha? Sige, sumunod siya! O ano, yan lang bang kaya nyo? Hindi ako papayag. Kailangan maging mas malakas pa ako sa kahit kanino. Nagkakalit si Haru, si MacGregor sa pamamagitan ng kanyang ulo. Tuloy-tuloy lang sa mga kaibigan para ayaw na magpaawal sa si Haru. Hindi na ito boxing! Tingnan po ninyo! Nagalit si MacGregor ng kanyang boxing glove! Ang mga kamaong ito, sila lamang ang sumusuporta sa akin buong buhay ko. Tama, ito lang ang meron ako. Ang pangit kong sandata. Tinanggal po niya ang kanyang glove at makikipaglaban siya ng hubad ang kamao niya. Mukha atang galit ka sa talaga. Gumaganda na ang laban. Ewan ko sa'yo, ang dami mo namang kadramahan. Eh di makipaglaban ka ng walang gloves, wala akong pakialam. Ang mga kamao ni MacGregor ay naglilipara ng para mga bala. Ito na kaya ang totong lakas ng ating world boxing champion. Nakakabawi pa kaya ang Speed Racer. Napuruhan ako dun, ha. Wala ko, hindi na niya ako titigilan. Kailangan mag-isip ng bagay dun. Nagkamali ka! Hindi mo dapat tinapon ang tangi mong sandata, ang iyong gloves. Mukha yata nasaktan ang kamao ni MacGregor dahil walang proteksyon ng glove. Ang tuwalya! Tinapon na ng assistant ni MacGregor ang tuwalya sa arena! Kung ganoon, talo na siya! Tumatas siya sa laban! Sandali! Totoo nga, tinapon na ng iyong assistant at tuwalya sa loob ng arena. Pero ikaw, gusto mo pa bang magpatuloy? Master De Chuang, hindi ko po kagustuhan ng sumuko. Pero, sana po ay mapatawad yung ginawang yun ni Sam. Matanda na po siya. Di na niya alam ang ginagawa niya. Malamang iniisip niya na isa lang itong boxing game. Pero, MacGregor, Kung ganon, gusto mo pang ipagpatuloy ang laban nyo. Pero kung magkakaganon, maaaring hindi ka na muli makalaban sa isang boxing match. Naintindihan mo ba sinasabi ko? Si Chihara ay nagbigay na ng lahat. Ibinusan niya ang lahat ng makakaya niya sa laban namin ito. Hindi ko siya maaaring biguin, Master. Yun ang dinidikta ng karangalan. Isa pa, pareho kami nangunguna sa aming mga larangan. Alam mo namang biguin namin ang aming mga taga-suporta at mga manunood. Simulan mo na ang laban! Di na natin to kailangan. Total, hinubad mo na rin lang ang gloves mo. Palagay ko tama lang natanggalin ko na rin ang tali sa pagitan natin. Mula ngayon, ibuhos mo ng lahat mo, champion. Ano sa palagay mo? Payag ka ba sa panukalang yon?
Buster! Seryoso ka ba? Hindi yan magdadalawang isip na gawin yan! Buster, sana po hindi kayo naghamon ng ganun. At sa isang boxing champion pa man din. Wala ngayon, wala nang mga gimmick. Patas ng laban na gusto kong makita. Oo nga, lugi ko pag walang daya. Pero ang laban sa pagitan ni Chiharu Shiba at Ian McGregor ay tiyak na maaalala ng lahat. Hindi ko nakakayanan to. Kumanda ka! Ang laban po sa pagitan ng World Champion at Speed Racer ay mas mainit kaysa kanina. Todo bigay po ang bawat pag-atake na binibitiwan nila. Tunay ng isang laban na maaalala sa loob ng matagal na panahon. Bakit pa ba nila pinagpapatuloy ang laban? Basta, tagal po yan! Hindi po kayo tumigil! Wala po kami nagpinuna! McGregor, itigil mo na ang kalokohan yan! Maganda naman ang pinakita mo kanina! Tama na! Buster! Ano ba kayo? Huwag nga kayong umiyak. Wala ba kayong tiwala sa akin? Akala niyo ba magpapatalo ako sa kanya ng ganon-ganon? Master! Huwag niyong kalilimutan. Ako ang master niyo. Tinitingnalaan niyo ako at hinahangaan. Hindi ko naman kayo pwedeng ipahiya. Ibig sabihin lang nun, para niyo na akong tatay at kayo ang aking mga anak. Maaring ang malit ang chance ako. Pero kahit na maliit, hindi ko man pwedeng iwan na lang basta ang namumuno sa larangan ng boxing. Minsan lang mangyayari ang ganitong bagay. Tatalunin kita! Ano ito? Pumasok sa arena ang assistant ni McGregor! Ang bagay na ito hindi pinabayagan! Kamusta ang laban? Ang nanalo, Chiharu Shiba! Buster! Paano nangyari ang ganitong bagay? Ang World Boxing Champion na si Ian McGregor ay natalo ng isang Speed Racer! Ano ba kayo? Bitiwan niyo ako. Kaya ko pang lumaban. Pero hindi na po kailangan. Kayo na po panalo. Oo nga, but halos maubusan na siya ng hininga. Pero sa pinakita niyang paglaban kanina sa harap ng World Boxing Champion, tunay na pinamalas niya ang kanyang lakas sa underground grappling. Hindi ko makakalimutan ang laban na ito. Oo nga't maaaring nainig sa kanya ang karamihan dito. Pero para sa akin, isa siya sa pinakamahusay na fighter na aking nasaksihan. Bakit? Bakit niyo ako pinigilan? Kaya ko pa namang lumaban! May pag-asa pa sana akong manalo! Sabi mo sa akin, bakit ka ba suwerteng mabiyayaan ng ganyang klase mga kamao para sa pakikipaglaban? Makinig kang McGregor! Ang tao ay dahan-dahang nag-evolve sa loob ng daan-daang taon. Matagal na panahon ang paghihirap at lumipas bago tuloy maimbento ang boxing. Kailangan mong maintindihan Na ang patakaran sa boxing ay hindi kailanman dapat binabago. sayang ko, bata! Johnny? Huh? Buong buhay ko hindi ko nakala na ang champion ay pwede maging mahina. Nakakahiya ka. Tumahimik ka dyan! Nakakais ka na! Magandang suntok yun ah. Sam? Mahusay yata to. Basta, dadalhin ko na po kayo sa hospital room. Si Mr. Kaoru Hanoyama? Pasensya na po kung nandaya ako kanina sa laban kay McGregor! Pero natutuhan mo lumaban ng patas. Nahangaan kita. Salamat! Doktor, kakayanin pa ba lumaban ni Shiba? Ano po sa palagay niyo? Sa napanood ko kanina, ilang ulit din siyang napatamaan sa ulo ng World Boxing Champion. Kung magpapatuloy pa siya, nangangamba kung manganganib lang ang kanyang buhay.
Kung ganon, Doc, may pag-asa pa palang makalaban ngayon ng daking. Ha? Pang-ibig mo bang sabihin? Ah! Taro! Mr. De Chuang, kailangan tulungan niyo ako maganda bago ako lumaban. Ano pang hinihintay niyo? Pero, Andre... Sir, natauhan ako. Alam ko na ngayon na nagkamali pala ako. Bago ako dumating dito, akala ko wala na akong dapat pang patunayan pagdating sa kakayahan ko. Pero ngayon, kailangan ko palang matanggal sa pagkakaposas para maipakita ang lakas ko sa labanan. At hindi ko kaya ng may ganito! Kaya Mr. Teichuang, tawagin mo ng lahat ng manlalaro ng Pankratson. Ipapamalas ko sa kanilang karangalan ng bansa namin. Walang tao, Mr. President. Aba, napakalaking sapatos naman ito. Tignan mo ang pikong nakasandal sa pader. Ministro, maniniwala ka ba kung sasabihin kong 100 kilo ang bigat yan? Mag-ingat ka sa paghipo mo dyan. Kapag nadagdanan ka dyan, hindi ko yan mabubuhat para sa'yo. Tingnan mo to. Gawa yan ni Kalan. Siya lang mag-isa naghukay ng butas na yan. Kasya sa butas na yan ang 20 malalaking truck. Inabot siya ng 2 taon sa paghukay. Hindi biro ang ginawa niya dahil masahol pa ang lugar na ito sa disyerto. Hindi tumitigil ang pagulan ng nyebe dito. Tinagpas niya ang mga puno. Pagkatapos, hinila pati ang ugat. Sa ganitong lamig, mag-isa niya yung ginawa. Pero hindi ko po maintindihan, Mr. President. Ano po ang layunin niya para gawin ang bagay na ito? Opat mahirap ang nagawa niya at naging matagumpay siya. Pero bakit? Ano po makukuha niya rito? Dahil may puso siyang makabayan. Oh? Naalala ko, 2 taon na ang nakalilipas. Masasalpunin niyo ako, sir. At bakit ko naman gagawin yan, Andre? Dahil gusto ko pong paglingkuran ang ating bansa. Ano? Para po sa bayan, gusto ko pong ang bansa lang natin ang makinabang sa lakas ko at wala nang iba. Ito ang susi, iho. Sa'yo ko rin ito ibibigay. Sa oras na maramdaman mong kakailanganin ka ng ating bayan, pakawalan mong sarili mo. Kung ganun siya pala ang dapat kong tularan. Wala na akong kilalang taong mas makabayan pa kay Andre Kalan. Higit pa siyang makabayan kaysa sa akin. Teka, hindi ba ikaw si Kalan? Yung may 600 sunod-sunod na panalo. Hindi ako makapaniwala. Nasa harap mo na naman ako ngayon, Andre Kalan. Natatandang kita, kaibigan. Nakita na tayo sa World Fair 2 taon na ang nakalipas. Natutuwa rin ako makita ka. Hayaan mo, kung sakaling magkaharap tayo ngayon, medyo pagbibigyan kita para hindi masyadong nakakahirap para sa'yo. Hindi biro yun ah. 6 na sunod-sunod na panalo. Ang yabang mo naman! Sandali nga! Hoy! At sinong nagsabi sa'yo pwede ka magpasikat dito, Aber? Ako bang kausap mo? At isa pa, hindi ka naman kasama sa orihinal na listahan ng mga manlalaro ah. Sino sa amin ang papalitan mo? Ha? Ikaw. Ah! Dahil wala ka namang karapatang lumaban. Ah, ganun pala ah!
Ang tigas niya! Para akong sumutok sa isang bato! Halika, maglaro tayo. Napigil na sariling mapabagsak ng suntok. Mr. Hanayama! Si Mr. Hanayama. Tulog na siya kaagad. Ibang klase talaga tong si Calland. Siguradong kawawa lang ang makakaharap niya sa laban. Minsan nga napapaisip ako. Bago pa si Andre sa wrestling, wala pa siyang alam sa professional na pakikipaglaban. Hindi ko po maintindihan. Si Andre, ni minsan hindi pa siya nakapag-ensayo sa pagre-wrestling. Totoo po, Mr. President? Nagbibiro ba kayo? Totoo ang sinabi ko. May tuturing mo siyang isang baguhan. Paano na po siya sa laban? Alam lang niya ang mga patakaran. Dinadaan niya sa obserbasyon. Lakas at tibay lang ng katawan ang puhunan niya, kaya siya nananalo hanggang ngayon. Nakaka-anim na rana siya. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Ministro? Ang boxing, ang judo, pati na ang sumo wrestling. Kahit sino pang eksperto sa mga larangan yon, hindi sila kinatatakutan ni Andre Calland. At bukas, mapapatunayan niyo yun. Napakahambog mo talaga! Kakainis ang pagpapasikat mo! Huwag mo siyang hamunin. Si Jack Hammer yan ah. Kung gano'n, ikaw pala si Andre Calland. Marami nga akong naririnig na balita tungkol sa pambihira mong lakas. Hanga ako sa nagawa mong 600 sunod-sunod na panalo. Hindi birong gawin yun. Malaking katawan, pambihirang lakas, tapang. Yun ang puhunan mo. Dahil sa mga katangian yun, narating mo na ang tinatatayuan mo ngayon. Pero ganun din ako, Calland. Uy, sandali lang. Wala nga akong sasabihin pa. Mga kaibigan, ito na po ang ika-6 na laro na ikalawang round. Kakaiba po ang labang masasaksihan natin. Sa corner ng Asul na Dragon, ang amateur na manalarong si Jack Hammer. At sa corner ng Puting Tigre, ang Shaolin galing sa bansang Hapon, si Mizaki Kegu. Sa unang round, madali nilang naidispatch ang mga kalaban nila. At ngayon, magkakasubukan sila sa labang ito. Isa lang ang patakaran sa labang ito. Walang patakaran. Bumalik na kayo sa mga posisyon nyo. Simulan na! Makikita pong nakatayong pang depensa itong si Mizaki. Habang ito naman si Jack Hammer, kampanting-kampanting papalapit sa kanya. Umantang si Mizaki, daan-daan suntok, bawat segundo, nasasaksihan po natin ngayon ang galing ng mga Shaolin.
Napahinto siya! Aba! Mukhang nasugatan itong si Misaki! Nagdurugo ang braso niya! Hindi po natin nakita sa bilis ng mga pangyayari! Ano ginawa na? Hindi ko man lang nakita. Lumalaban pa rin si Misaki! Kahit ang dumudugo pa rin ang braso niya! Hindi pa rin natin alam kung paano nangyayari ito! Hindi siya matatamaan ni Jackhammer! Patuloy na nakakainig si Misaki sa kanya! Si Misaki naman po ang kumilos! Mukhang wala na pong kawala si Jackhammer sa kanya! Lagot ka na sa akin ngayon! Nasugatan na naman si Misaki sa binti! Samantalang siya naman ang umaatake! Maaaring alam mo ang lahat ng taktika ni Misaki, pero kulang ka sa tapang. Dahil doon, mapapabagsak kita. Nakakaduda na itong si Jackhammer! Hindi naman kaya! Oo nga, no. Baka nga naman may dala siyang sandata. Sandali lang! Referee, i-body check mo nga siya! Kailangan kita i-body check. Ilabas mo mga kamay mo. Ono, may nakita ka ba dyan? Isa na lang, nga. Kahit bulok ng ngipin, wala ako. Ano? Ayos na? O sige, ituloy niyo na laban! Di ko maintindihan. Saan galing yun? Pakiramdam ko parang hinihiwa ako ng patalim. Paano niya nagagawa yun? Gusto ko magpatuloy. Pero kung mauubusan ako ng dugo, maghihina lang ako. Kailangan magmadali si Misaki. Apat sa sunod-sunod na sipa! Pera! Ang sekretong taktika ng Shaolin! Ang Bone Locker! Ginagamit ni Misaki ang hinlalaki niya para mapinsala ang lalamunan ni Jack! Ito na kaya ang katapusan ni Hammer! Nahuli si Misaki! Pambihira! Ayaw lumayan ni Hammer ang pagkagagad sa kamay ni Misaki Kengo! Kaya pala, ito pala talagang gusto mangyari ni Hammer. Ang hulihin na kagad si Misaki. Tapos na laban! Ang nanalo, si Jack Hammer! Papasok po siya sa ikatlong round! Simple pero matinding taktika ang ginamit niya at gipilam niya ang puhunan niya!
Kaya mo makipaglaban, Jackhammer. Alam ko sasabihin mo yan. Hindi ko na kaya. Parang hindi sila mga tao. Madumi ka pala kung maglaro, Jackhammer. Basta itong importante, ako pa rin ang nanalo sa laban. Ayoko sa mga katulad mo. Sa digmaan, ikaw yung tipong magtatago sa likod ng babae o gagamit ng sanggol bilang palangga ng bala. Sabihin mo kung ano gusto mo. Hindi naman ako pikon na tao. Tuwag. Walang patakaran sa torneyong ito, kaya lahat ng taktika pwede. Kung gusto mo maglaro ng malinis, bahala ka sa buhay mo. Pero ako hindi. Alam kong hindi magandang panoorin, pero naging epektibo naman ito. Nakita mo naman, buko na pabagsak si Mizaki kanina. At kung inaakusahan niyo kung gumamit ng sandata kanina sa laban namin, meron nga, itong ngipin ko. Pues para sabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot sa pinagmamalaki mo sandata. Dahil tingnan natin kung kayang kagatin ang iwin mo ang malabat akong katawan. Makatuwak mo ka lang sa dentista o kataos. Binabalaan na kita. Ito ang katawang makakaharap mo. Sakura! Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bakit, Sakura? Tama na. Lumayo ka na sa lugar na to, Paki. Nakikiusap ako. Pwede mo namang talunin ang daddy mo sa ibang paraan, Paki. Mapapahampa ka lang dito. Di ako makapaniwala. Napakagaling pa rin ni Papa sa edad niya. Kahit na mas bihasa ako sa lahat ng estilo, parang hindi ko siya matatalo kapag kami ang naglaban. Ibang klase mandirigma talaga siya. Baka siya pa nga ang magkampiyon. Kenji! Hindi ka ba nagtataka kung bakit karate daw ang tinaguri ang #1 martial art sa buong mundo? Oo. Lagi natin itong sinasabi sa mga sarili natin, pero nararamdaman ba natin ito ang totoo? Bakit parang lagi natin ito kailangan patunayan sa iba? Bakit hindi tayo makontento? Dahil po ba hindi tayo sigurado? Marami po kasing umaangkin sa titulong yun, Papa. Hindi po kaya. Pero malalaman na natin. Po? Makikita natin kapag ako na ang tumuntong sa ring. 40 taon na akong lumalaban at nag-e-ensayo, Keiji. Gusto ko na ring mapanatag. Ito na ang huling pagkakataon para mapatunayan ko na kung may pinaglalaban ba ako. Muntik na akong mapatay ni Yojiro Fuma noon. Doon ako nagsimulang magtuda sa karate. Huwag niyo sabihin yan, Papa. Mula noon, tuwing lumalaban ako, parang may lagi na akong gustong patunayan, naghahanap ng kasagutan. Tulad ngayon, masusubukan na naman ang Orochi Karate. Ito na po ang ikapitong laro sa Group D, mga kaibigan. Sa corner ng Azul de Dragon, ang Tiger Killer, si Gobu Orochi. Sigurado magandang laban po ito. At ang kalaban niya, sa corner ng Puting Tigre, ang eksperto sa Amanai Grappling, si Yu Renbang, na rekomendado ni Yojiro Fuma. Kumusta, Dobo Orochi? Bata pa ako, sikat na ang pangalan mo. Iniduloy na kita noon pang nagsisimula pa lang ako. Malaking karangalan ito. Sino makapagsasabing makakarap kong idolo ko? Natsue! Natsue! Sweetheart, panurin mo mabuti ang papa mo! Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kagaling! Mananalo sa larong ito ang Super Dobo mo! Para ito sa'yo, Natsue ng buhay ko! Sige, magyabang ka. Mapapaya ka lang sa huli.
Makinig kang mabuti sa akin, Mr. Orga. Pagkatapos ng paslit na ito, ikaw ang isusunod ko! At ngayon mga kaibigan, narito na po tayo sa ikapitong laban, si Yurenbang ng ama ni Ryu laban kay Dobu Orochi ng Shinshinkai. Ano kaya ang kalalabasan nito? Simulan na! Alam mo ba, ginagawa kong laro ang makita ang likod ng mga kalabang ko. Tingnan mo, dagtagumpay na naman ako. Kaya mag-ingat-ingat ka naman sana, iho. Ang galing mo. Talagang hanga ako sa'yo, Dobu. Huwag mo na nga binigbilog ang ulo ko. Abot langit ang pasasalamat ko para sa pagkakataong ito. Noong ko pa pinangarap ng mga kalaban ng isang idolo ko, kaya halos hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon dahil karap na kita, Dobu Orochi. Tama na, Yurenbang. Masyado kang madrama. Pambihira mga kaibigan, lumilipad po si Yurenbang! Karayong lubos, Dobu. Kaya mo yan, Papa. Puro pasikat lang yan. Aba, walang epekto ang paglipad-lipad ni Yurenbang kay Dobu Orochi! Hindi ka ba nag-iisip? Mabilis humarang ang mga kamay ng karatista, lalo na kung nasa Erika. Si Dobu Orochi naman ang umaatake! At mukhang hindi makapalag sa kanya, si Yurenbang! Diba sabi mo, mangangarap ang bawat lalaki na tanghaling pinakamalakas na tao? Aaminin ko, nung una hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ngayong napanood ko na ang mga laro, malinaw ng lahat. Kaya lang Baki, may mga bagay kayo hindi nakikita. Maaaring matatanggap niyo ang mga sipa at suntok ng iba ng buong buo sa loob niyo. Tulad ni Dobu, pero tignan mo ang asawa niya. Mapapansin mo siyang higit na nasasaktan. Nag-aalala ko ano ang kahilinat na ng bawat laban ng asawa niya. Driver, sandali lang. Nagbago ang isip ko. May dadaanan muna tayong isang lugar. Bakit, Baki? Ano yun? Bakit mo ako dinala rito? Masdan mong mabuti ang kinatatayuan mo. Ang lugar na ito, dito ko huling nakita ang mami ko, Sakura. Dito? Baka hindi sinadyang masipa. Baki? Parang hindi naharap ni Yurenbang ang mga suntok ni Dobu! Nakita niyo ba yun mga kaibigan? Marunong din palang lumipad si Dobu Orochi! Tingnan mo ang sarili mo. Nakahandusay ka dyan na parang latang-latana. Wala talagang binatbat ang sino man sa aming mga taga-Shinshinkai. Ang
Ang bilis mga kaibigan! Nahuli ni Dobo Orochi ng sipa si Renbang bago pa siya makalipad uli! Natiin ang pagkakatabak ni Dobo Orochi sa isang paa ni Renbang! Talagang walang awa itong si Dobo! Akala mo siguro, Dobo Orochi, wala akong alam kundi lumipad, ano? Hindi lang pala eksperto sa paglipad itong si Renbang! Iniipit niya ngayon ng mga hita niya ang leg ni Dobo para hindi ito makagalaw! Ngayon, Dobo Orochi, gusto kong malaman mo kung gaano talaga kalakas sa mga binti ko, kaya magdasal-dasal ka na. Itinapaan niyo yung Renbang, si Dobo Orochi! Sa posisyon yan, anong klaseng karate pa magagamit yung Dobo laban sa kanya? Siko na ang ginagamit ni Yu Renbang! Mabilis na napupuruan si Dobo ng siko ni Yu Renbang! Hindi makalaban si Dobo dahil sa pagkadapa niya! Pinapaniwala niya si Papa na puro paglipad lang ang kaya niya. Na makakita si Yu Renbang ng butas sa depensa nito, agad na ito sinugaban. Kung magkamit na siya ng atake, hindi masasalga ni Papa. Ano naman yan? Anong plano niya? Ang pilira isang milagro na naman pagligtas kay Papa. Ang asawa ko. Kaya pa kaya niya? Totoo? Oo, Sakura. Pinatay si Mami ng lalaking tanging minahal niya ng higit pa sa sarili niyang buhay. Ginawa niya ang lahat. Papaligaya lang siya. Kilala mo ba ang taong tinutukoy ko, Sakura? Si Yonjiro Fuma? Paloma at Suzy. Yun ang pangalan ni Mami. Maligaya at tahimik ang buhay ni Mami nung unang magpakita si Yonjiro sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang babae para sa akin. Ikaw ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ako ang naging anak nila. 13 taon ako nag-ensayo, nagpalakas, nag-aaral ng iba't ibang paraan ng pagkipaglaban para lahat yun sa isang layunin. Ang malampasan si Yonjiro Fuma. Pero lagi ako nabibigo. Yung gabing yun, natauhan si Mami sa tunay na pagkatao ni Yonjiro at nagpasyang harapin ito ng buong tapang. At bilang isang babae. Yonjiro! Ako na ang harapin mo ngayon! Para ipagtanggol ako. Hanggang sa huling sandali. Ginawa niya yun para sa akin. Marami na yata ako masyadong naikwento. Pero hindi pa tapos ang lahat. Sinusumpa ako. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakakaharap uli. Tayo na. Maki. Nakakaawa pala siya. Lumabang ka, boss! Wala ka ng laban. Oras na para magdesisyon ka na, Dobo. Ang mabuti pa, sumuko ka na. Hindi ako magpapatalo kahit kanino man.
hanggat ang pangalan ko ay Dobo Orochi. Dobo Orochi, nakikiusap ako, sumuha ka. Alam kong hindi mo na kaya, wala ka na magagawa pa sa kapit kong ito. Baka mamatay ka lang sa sakit. Hindi ako magpapatalo kahit kailan. Huwag ka nang magpumigas. Sumuko ka na lang. Hanggat ako si Dobo Orochi. Ano nangyari? Bakit biglang binitiwan ni Yu Renbang si Dobo? Siya naman ngayon ang namimilipit sa sakit. Bakit biglang binitawan ni Yu Renbang si Dobo? Siya naman ngayon ang namimilipit sa sakit. Hoy bata, huwag mong malitin ang karate. Mga kuko! Paano nagawa ni Dobo Orochi? Akala natin wala na siyang kawala. Pero hentik nakatayo na naman siya. Ano ang gagawin niya kay Yu Renbang? Makinig ka sa akin, Master Del Suang. Alam namin lahat na walang patakaran dito. At dahil bandal na torneo itong Bagration, para sa'yo. Handa akong irakan ito. Gagamit ako ng mga sandata. Anong sabi mo? Sigurado masarap panoorin ito. Ang sports karate laban sa budo karate. Ibang-iba pero pareho pa rin marahas. Magkaharap na naman po ang dalawa! Inulam niya. Hindi, yan ang Sunfist. Ginamit niya ang muscle sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo para pansamantalang mahilo si Yu Renbang. Para santok din sa mukha ang epekto nito. Kung mahina ang kalaban, mawawalan siya ng ulirat. Tapos saka siya atake. Nakita niyong dalawa yun? Sinipa niya si Yu Renbang sa tiyan ng patuloy sa paa. May tuturing na parang patalim ang mga paa ni Dobo, kaya kaysa ang katamaan, para kadaling hiniwa. Ang laking skill, lalamunan ang tinitira. Ano? Lalaban ka ba? Sagot! Si Papa. Kung ganun, na-perfecto na rin pala niya lahat ng aspeto ng karate. Bakit? Bakit? Bakit parang hindi ako natutuwa kahit nagpapagantay na siya? Talagang ayaw mo pang sumuko? Ang kamao niya. Sa pamamagitan ng isang simpleng galaw na gagawin niya, pagsasamahan niya sports karate at budo karate. Bakit ganito nararamdaman ko? Sa hampas niyang yun, para na rin bumasig siya ng isang bao ng buko. Panalo na siya. Pasensya ka na. Kasalanan mo. Pinilit mo akong ilabas ang tunay kong galing. Ang larong ito ay... Pawis-pawis ako, Keiji. Bigyan mo nga ako ng tuwalya. Hindi mo ba ako narinig, Keiji? Tuwalya, ano ba? Papa! Ha? Hindi pa tapos ang laban mo! Nagawa pa rin makatayo ni Yu Renbang! Handa pa rin siyang lumaban! Hoy! Nahihibang ka na ba? Hindi mo na kayang lumaban pa. Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka na mukhang tao. Kapag hindi ako nakapagpigil, matutuloy ang sa akin.
Akala mo, nahuli mo na ako? Pabira, napigilan pa niyang sipa. Mabilis akong natuto sa atake mo kanina. Kaya ngayon, alam ko na. Tapos ang binti ni Dobo Orochi! Mga kaibigan, makalakad pa kaya siya? Ikaw na ngayon ang tatanungin ko, Dobo Orochi. Hindi ka na makakatayo. Wala ka ng laban sa akin. Kaya susuko ka na ba? Bakit? Nabigla ka ba? Sagot! Nagdalawang isip ko pa kasi kanina eh. Tuloy, nawala sa iyong pagkakataong matalo ko. Parang hindi ka tunay na manlalaro. Nakakalakad pa rin siya. Pero sigurado akong napinsala ko na siya. O ano? Ituloy na natin! Anong problema? Ayoko na. Ano? Bakit? Suko ka na? Aminin mo na, Adobo. Ako na ang nanalo sa pagitan natin. Ha? Kahit ano pang taktika ng karate ang ilabas mo, hindi mo na ako kayang pabagsakin ng tuluyan. Kaya sumuko ka na! Baliw ka nga. Ako susuko sa harapan ng libo-libong tao dito. May karangalan akong pinaglalaban. Masasabi mo lang na panalo ka na kung wala na akong malay na nakahandusay sa sahig. Pero hindi mo na kayang pantayin pa ang lakas ko, Dobo. Anong ibig mo sabihin? Master Betsuang! Sabihin niyo sa lahat na ako ang nanalo sa laro! Master Betsuang! Hindi na pwede magpatuloy ang labang ito. Alam kong isa itong tradisyon, pero ayokong kumitil ng buhay dahil lang sa isang torneo. Yun ba ang gusto niyong mapanood? Kaya nakikiusap ako para sa buhay ng kalaban ko. Itigil na natin ang labang ito, Master Betsuang! Kayo mga manonood, kitang-kita niyo naman ang resulta. Halos hindi na makatayo ang kalaban ko. Mamamatay lang siya pag nagpatuloy siya. Kaya kong gawin yun, pero ayoko. Tama na. Ikaw, isa kang hangal. Nagmamakaawa ka para sa buhay ng kalaban. Yan bang tinuro ko sa'yo? Layas! Yanjiro! Ikaw ang dapat lumayas. Kung hindi ka naniniwala sa pananaw ko tungkol sa laban, ayun, sama mo siya. Puro kalokohan na isipin na importante sa buhay ang kaibigan. Pagmamahal, karangalan at kung ano-ano pang kahangalan. Makabulasuran lang yan. Para sa akin, para lang yung ulam na nilagyan mo ng iba't ibang sangkap para magkalasa. May higit pa ba sa pakiramdam ng tagumpay? Yun ang magpapaangat sa'yo sa mundo. Hindi dapat iniisip ang kapakanan ng iba. Kung hindi matatalo ka tulad niya. Dati ko pa ito gustong itanong. Sa isang tulad ni Yonjiro Fuma, bukod sa manalo, ano pang ibang bagay ang mahalaga sa labanan? Alam mo, ngayon ko lang naisip yan. Ang mahalaga lang sa akin, ang kakarinig ko pagkatapos. Master Teichuang, alam mo bang nakakawalang gana ang mga larong pinapakita mo sa mga manonood dito? Pero susolusyonan ko to. Tawagin mo silang lahat.
Sabihin mo sa lahat ng mga Betitsugi manlalaro mo na magtipon-tipon sila! Ipapakita ko sa inyong lahat ang ibig sabihin ng grappling. Hoy, payaso! Nakakahiya ang ginagawa mo sa torneyong ito! Mas nakakahiya ang ginawa mo, Doborochi. Natalo ka na nga kanina ni Yurenbang. Matatalo pa kita uli ngayon kasama ng iba. Kawawa ka naman. Kinagalit mo talaga ako! Bakit? Hindi mo na kailangang maunang labanan siya. Kami na ang bahala sa diablong ito. Ano mo pa sinisira ang karangalan ng torneong to, Yonjiro Fuba? Tignan natin kung kaya mo kaming isa-isahin, Mr. Olga. Ang lalakas naman ng loob niyo. Kumanda kayo lahat!